Nakatayo si Kyla sa balkonahe ng malaking bahay. Suot niya ang simpleng bestida. Nakasukbit sa balikat niya ang isang manipis na shawl. Hindi dahil sa lamig, kundi dahil nakasanayan niya. Hawak niya ang tasa ng kape. Sa ibaba, naririnig niya ang halakhakan ng mga tao. Ang mga tauhan sa hasyenda na nagsisimula na ng trabaho. Magandang umaga po, Senyora Kyla. Saad ng isang matandang hardinero habang inaayos ang mga bulaklak. Ngumiti si Kyla. Magandang umaga rin po, Mang Tomas. Ang ganda ng mga rosas ngayon ah. Dahil po sa inyo. Biro ng matanda. Ay mas ganado kami mag-alaga dahil napakaganda ng may-ari ng hasyenda. Hindi sumagot si Kyla. Tumawa lang siya ng mahina. Mahal na mahal siya ng kanilang mga tauhan dahil sa kabaitang kanyang tinataglay. Mula sa likuran niya, may yumakap sa kanya. Si Blake. Naka-plain white shirt lang ito, bahagyang gusot ang buhok at halatang kagigising lang. Good morning. Bulong ni Blake sa tenga ni Kyla. Sa kahinalikan ang sintido ng babae. Good morning. Sagot ni Kyla at sumandal palalo sa lalaki. Gising ka na pala. Paano naman ako makakatulog niyan kung wala ka sa kama? Biro ni Blake, pero may lambing ang boses. Narinig ko may kausap ka na naman. Binabati ko lang sila. Ang saya kaya tuwing umaga. Sabi ni Kyla, sabay tingin sa malawak na lupain. Tumango si Blake at hinahalikan ng balikat ni Kyla na siyang napahagikik na lamang. Maya-maya, bumaba sila para mag-almusal. Sa mahabang lamesa, nakahain ng mainit na pandesal, prutas na bagong pitas, at itlog na niluto ayon sa gusto nila. Si Aling Rita, ang matagal ng tagapagluto ng pamilya, nakangiting nag-aayos ng mga plato. Kumain ho kayo ng marami ha? Niluto ko po ang inyong mga paborito. Sabi nito. Salamat po. Sabi ni Kyla. Salamat ha, Aling Rita. Saad naman ni Blake. Habang kumakain, pinag-uusapan nila ang maliit na bagay. Ang bagong tanim na palay, ang planong pag-aayos ng lumang kamalig, at ang pista sa susunod na buwan. Pagkatapos ng almusal, naglakad sina Kyla at Blake sa gitna ng hasyenda. Hindi sila sakay ng sasakyan. Mas gusto ni Kyla ang maglakad, makipagkamay at makipag-usap sa mga tao. Senyor Blake, tawag ng isang binatilyong trabahador. Tignan niyo po yung bagong irigasyon. Gumagana na. Lumapit si Blake, sinilip ang daloy ng tubig at tumango. Magaling. Salamat sa kasipagan ninyo. Habang kausap ni Blake ang mga lalaki, si Kyla naman ay lumapit sa isang grupo ng kababaihan na nag-aayos ng ani. Umupo siya sa tabi ng mga ito. Kamusta po ang mga bata? Naku, mabuti naman po, senyora. Salamat po sa tulong niyo sa paaralan, ha? Ngumiti si Kyla. Responsibilidad natin yon. Lahat tayo rito may pamilya. Sa totoo lang, hindi kailanman ginamit ni Kyla ang kapangyarihan para manakot o mag-utos ng walang pakundangan. Kaya minahal siya ng mga tao. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ng mga ito. Lumapit si Blake at inabot ang kamay ni Kyla. Ready ka na bang puntahan ng bukid sa bandang silangan? Oo naman. Gusto ko makita kung maayos yung mga bagong tanim doon. Nagtawag ng trabahador si Blake. Naglakad naman sila ni Kyla. Magandang umaga po, Senyora Kyla. Bati ng mga babaeng naroon, mga empleyado, na abala sa kani-kanilang mga gawain. Magandang umaga rin sa inyo. Kumusta ang trabaho? Mabuti po. Mas ganado po kami ngayon. Sagot naman ng iilan. Tumawa si Kyla ng mahina. Araw-araw kayong ganado ah. Biro niya. Dahilan? Para may ilan na mapangiti at mapatawa rin.
Habang naglalakad siya sa gitna ng hasyenda, napapalingon ng mga tao. May mga lalaking napapatigil sa paghatak ng kariton. May mga babaeng nakakalimutang ayusin ang ani at mga iilang kabataang empleyado na palihim na nagtutulakan habang nakatingin sa kanya. Ang ganda talaga ni Senyora. Bulong ng isang dalagang nasa isang tabi. Di lang maganda, mabait pa, kaya mahal ng lahat. Napangiti si Kyla sa kanyang mga narinig. Lumapit naman si Mang Isko, ang matagal ng tagapangasiwa ng hasyenda. Bahagya siyang yumuko bilang pagbati. Alis ho kayo, Senyora. Oo, may aasikasuhin lang ako sa bayan. Babalik din ako mamaya. Sabihin niyo lang ho kung may kailangan kayo. Kami na po ang bahala dito. Ani Mang Isko. Tumango si Kyla. Habang papunta siya sa nakahandang sasakyan, may isang batang lalaki, anak ng isang empleyado. Ang tumatakbo papalapit sa kanya. May hawak itong maliit na bulaklak, medyo gusot na. Halatang pinulot lang sa gilid ng daan. Para po sa inyo. Mahiyain itong sabi. Napahinto si Kyla. Lumuhod siya sa harap ng bata at tinanggap ang bulaklak. Salamat, napakaganda. Kasing ganda niyo po. Ngumiti ang bata at tila nakalimutan ng hiya. May mga napatawa sa paligid. Tumayo si Kyla at marahang hinaplos ang ulo ng bata bago ito bumalik sa magulang niya. Pagdating niya sa sasakyan, binuksan ng driver ang pinto. Ingat po, Senyora Kyla. Humarap naman siya sa driver. Magandang araw po, ma'am. Kumaway siya pabalik sa mga tao. Nang hindi napapagod, hindi nagsasawa. Ang ngiti niya, hindi nawawala. Samantala, tahimik naman ang rancho sa bandang likuran ng hasyenda. Malayo ito sa malaking bahay, mas malapit sa bukirin at kulungan ng mga kabayo. Naroon si Blake, nakatayo sa tabi ng bakod. Nakataas ang manggas ng long sleeve shirt habang kausap ang isa sa mga trabahador tungkol sa ayos ng kamalig. Siguraduhin niyo lang na matibay ang poste. Sabi ni Blake, seryoso ang tono. Opo, Senyor Blake. Aayusin po namin agad. Sagot ng lalaki. Pagalis ng trabahador, napabuntong hininga si Blake at tumingin sa malayo. Tahimik sana ang sandaling yon, hanggang sa may narinig siyang papalapit na yabag ng mga paa. Senyor Blake! Napalingon siya. Si Alvie ang kanyang nakita. Suot ang masikip na blusa na hindi akma sa trabaho sa rancho. Bahagyang nakalugay ang buhok at may ngiting hindi na bago sa mukha nito. Isang ngiting matagal niya nang napapansin, pero matagal na rin niyang pinipiling hindi bigyan kahulugan. May kailangan ka? Tanong ni Blake nang walang emosyon. Lumapit pa si Alvie. Wala naman po. Naisip ko lang, baka kailangan niyo ng tulong dito. Tumingin si Blake sa paligid. Saka muling ibinalik ang tingin kay Alvie. May mga tao na ako rito. Kung tapos ka na sa gawain mo, bumalik ka na sa main area. Ngumiti si Alvie. Mas lumapad pa. Bakit po parang lagi niyo akong pinapaalis? Dahil may trabaho ang bawat isa. At ito, hindi mo ito trabaho. Tumawa si Alvie ng mahina. Grabe naman kayo, Senyor Blake. Ang sungit-sungit niyo talaga, Hindi naman sumagot si Blake. Yumuko siya at pinulot ang isang peraso ng kahoy. Sinipat kung may bitak. Akala niya doon matatapos pero mali siya. Alam niyo po, ang swerte talaga ni Senyora Kyla, no? Pagpapatuloy ni Alvie. Mas malapit na ngayon sa kanya kesa kanina. Huminto ang galaw ni Blake. Dahan-dahan siyang tumayo at hinarap si Alvie. Mabait, responsable, pogi po kayo. Hindi lahat ng babae may ganyang asawa. Tumikim si Blake. Hindi mo kailangan magsabi ng ganyan. Bakit po? Tanong ni Alvie at kunwaring inosente. Totoo naman. Tama na. Hindi yan ang pakay natin dito.
Saglit na natahimik si Alvi, pero hindi umatras. Sa halip lalo pa siyang umiti. Takot po ba kayo? Takot sa ano? Kunot noong tanong ni Blake, na baka may makakita sa atin. Biglang tumigas ang tindig ni Blake. Alvi, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Bakit po? Wala naman po akong ginagawang masama. Nakikipag-usap lang. Hindi ganyan ang pakikipag-usap. Lalong hindi tama ang tono mo. Napangiti si Alvi. Bahagyang ikiniling ang ulo. Alam niyo po ba, napansin ko kahit saan kayo magpunta sa asyenda, sinusundan kayo ng tingin ng mga kababaihan. Hindi ko kontrolado yon at wala akong interes. Wala talaga? Wala. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Alvi. Dumaan ang sakit, pero mabilis din itong tinakpan ng ngiti. Kahit konti. Alvi, may asawa ako. Alam ko. Alam ko na mahal niyo si Senyora Kyla. Oh, at wala nang kasunod pa dun. Napabuntong hininga si Alvi. Sayang. Naglakad na si Blake palayo. Pero sumunod pa rin ang babae. Makulit at ayaw magpatalo. Di ba kayo minsan napapagod? Mas napapagod ako sa mga taong hindi marunong rumispeto. Nanahimik si Alvi. Sa unang pagkakataon, nawala ang ngiti sa labi niya. Sa wakas, umatras ito ng isang hakbang. Pasensya na po. Tumango si Blake, ngunit walang ngiti sa labi. Bumalik ka na sa trabaho mo. Umalis si Alvi, pero bago tuluyang lumayo, lumingon siya. Desidido si Alvi na maagaw si Blake mula kay Kyla. Matagal na kasing nagugustuhan ni Alvi si Blake na walang pakialam sa kanya. Gabi na nang bumalik si Blake sa asyenda. Pagpasok pa lang niya sa sala, nakita niya na si Kyla. Nakatayo ito sa gitna ng kwarto. Nakapulupot ang mga braso sa dibdib, tuwid ang tindig at ang mga matay malamig. Blake, isang salita lang pero sapat para tumigil siya. Love, kakauwi ko lang. Si Alvi, ano na namang ginawa niya? Napabuntong hininga si Blake. Sabihin mo ngayon. Di ko talaga gusto ang kilos niya kapag malapit siya sa akin. Di ko na talaga nagugustuhan. Napabuntong hininga si Blake nang malalim. Napailing naman si Kyla nang gigigil na naman pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Sumusobra na talaga yung babaeng yan. Pinagsabihan na siya na ilang tauhan natin pero hindi pa rin tumitigil. Talagang malandi ang babae na yan . May asawa ang nilalandi niyang lalaki, boss niya pa. Wala man lang siyang respeto doon. Naglakad si Kyla pabalik-balik. Halos hindi mapakali. Ano ba akala niya? Natatahimik lang ako? Hindi porket mabait ako, wala akong gagawin. Mas agad niya lang ang pasensya ko, may kalalagyan siya. Kyla, tignan mo ako. Mahinang tawag ni Blake at lumapit siya ulit. Huminto si Kyla, pero hindi siya tumingin agad. Nakayuko at nanginginig ang balikat sa pagpipigil ng galit. Love, wala akong ginawa. Pilit ko pa rin siyang nilalayuan. At saka pinagsasabihan. Biglang napatingin si Kyla sa kanya na napabuntong hininga. Gigil na ako, Blake ha. Hindi dahil insecure ako, kundi dahil naiinis na ako sa panlalandi niya sa'yo. Lumapit si Blake at marahang hinawakan ang kamay niya. Makinig ka sa akin. Kahit anong gawin niya, wala akong pakialam. Gusto ko na siyang tanggalin. Kung yun ang desisyon mo, sasang-ayon ako. Napadilat si Kyla. Talaga? Oo naman, mahal. Kung yan ang magiging dahilan, para hindi ka mainis at magalit, tatanggapin ko kung ano man ang nais mo. Ayoko rin na may isipin ka pa. Tuluyan ang bumigay ang tindig ni Kyla. Naupo siya sa sofa, humawak sa sentido. Ayoko masira ang hasyenda dahil lang sa isang taong hindi marunong lumugar. Umupo si Blake sa tabi niya at marahan siyang hinila palapit hanggang mapasandal si Kyla sa balikat niya. Hey! Bulong ni Blake. Dahan-dahang hinahaplos ang buhok niya. Pagod na ako . Pagod na ako magpigil, pagod na ako magtimpi at umintindi. Hindi ko naman hinihingi na lahat ng tao igalang ako.
Kahit sana yung relasyon natin na igalang nila, okay na yun sa akin eh. May karapatan ka. At hindi ka nag-overreact. Hindi ka rin selosa lang. Nararamdaman mo yan kasi may mali. Umangat ang ulo ni Kyla at tumingin sa kanya. Talaga bang hindi ka naapektuhan? Kung ang tanong mo, kung naapektuhan ako sa kanya, hindi. Kung naapektuhan ako sa nararamdaman mo, oo. Kasi ikaw mahalaga sa akin. Napasinghot si Kyla. Pilit pinipigilan ng luha. Minsan kasi naiisip ko baka naiinis na rin ako. Baka paulit-ulit na lang ako nagrereklamo. Hindi ka nakakainis. At hindi ka nagrereklamo. Nagsasabi ka ng totoo. May pinaglalaban ka. Tumahimik silang dalawa sandali. Blake, ayoko maging asawa na laging galit. Ayoko maging boss na nadadala lagi ng emosyon. Hindi ka ganon. Isa kang babaeng may hangganan din. Natatakot lang ako na kapag pinalayas ko siya, sabihin ng iba, insecure ako. Na ginagamit ko yung posisyon ko. Titignan ka ng mga tao na gusto kang husgahan kahit ano pang gawin mo. Pero alam mo kung ano mas mahalaga? Ikaw at ang kapayapaan sa puso mo. Tumingin siya sa mga mata ng asawa. Sorry. Di ko gustong umiyak. Hinawakan ni Blake ang kanyang pisngi. Marahang pinunasan ng luha gamit ang hinlalaki. Huwag kang mag-sorry. Hindi ka hinaan na umiyak, lalo na kapag napuno ka na. Hindi kita pagdududahan. Kahit kailan di ko naisip na pagtataksilan mo ko. Naiinis lang talaga ako sa kanya. At tama ka doon. Di mo kailangan maghintay na may masama pang mangyari bago kumilos. Pero ayoko magmukhang diktador. Hindi diktador ang taong nagtatanggol sa sarili. At bilang asawa mo, tungkulin kong ipaalala yan sa'yo. Tumawa ng mahina si Kyla, kahit may luha pa rin. Ikaw talaga? Alam mo kung paano ako pakalmahin. Siyempre inaral kita. Araw-araw kitang pinipili at pipiliin. Hindi lang kapag masaya tayo, kundi lalo na kapag ganito. Huminga ng mas maluwag si Kyla. Unti-unting humupa ang bigat sa dibdib niya. Bukas kakausapin ko siya. At suportado kita. Kung gusto mo, sasamahan kita. Hindi na, kaya ko na pero salamat. Nandito lang ako, sa likod mo palagi. Kinabukasan, si Kyla ay nasa lilim ng malaking punong akasya sa di kalayuan. Nakatayo lang siya roon. Hawak ang tablet na kunwari may binabasa. Pero ang mga mata niya, nakatuon sa isang direksyon. At matalim ang kanyang tingin. Sa may rancho, naroon si Blake. Kaunti lang ang pagitan nila ni Alvie. Pero sapat na yon para makita ni Kyla ang kakaibang kilos na naman ni Alvie. Senyor Blake? Malambing ang boses ng dalaga. Mainit na po. Hindi ba kayo napapagod? This is my job. Normal lang. Sagot ni Blake nang hindi man lang lumilingon kay Alvie. Lumapit pa ang dalaga dito. Pwede po kayo magpahinga muna, ako na muna bahala dito. Hindi pa rin tumitingin si Blake. Hindi kailangan. Lagi na lang po kayong ganyan, parang walang kahinaan. Huminto ang kamay ni Blake, pero sapat para mapansin ni Kyla. Napasinghap siya, pero nanatiling kalmado ang muka. Alvie, bumalik ka na sa gawain mo. Sandali lang naman po. Hindi naman po siguro masama makipag-usap. Masama kapag wala ka sa lugar mo. Sa malayo, kumunot ang noo ni Kyla. Ang kamay niya, mariing humigpit sa tablet. Sa gilid ng bukirin, may mga empleyadong nakasaksi. Hanggang sa lumapit sila kay Kyla. Senyora, pwede ka po ba namin makausap sandali? Huminga ng malalim si Kyla. Bago humarap sa mga ito. Nakita niya ang seryosong mga muka, ang pag-aalinlangan, ang pag-aalala. Ano yon? Tanong niya. Pilit na pinakalma ang boses, ngunit pinanatiling alerto ang mga mata. Nagpalitan muna ng tingin ng mga empleyado, bago nagsalita ang isa. Pasensya na po kung nangingialam kami. Pero hindi na po tama ang ginagawa ni Alvie.
Tumahimik si Kyla. Hindi siya nagulat. Mas lalong hindi siya nagkunwaring walang alam. Paano niyo nasabi? Lantad na po, na parang palihim niyang nilalandi ang asawa ninyo. Kahit sa harap na iba. Kahit alam niyang nandyan kayo. Sa malayo, muling tumawas si Alvy sa may rancho. Mula pa po kahapon. Pinagsasabihan na po siya ni Senyor Blake, pero hindi po tumitigil. Napapikit si Kyla sandali. Binalikan ang kanilang usapan ni Blake kagabi. Senyora, kayo po ang amo namin, pero higit doon, nirerespeto namin kayo at si Senyor Blake. Sabi ng isang babae. Umigting ang panga ni Kyla. Salamat. Sa totoo lang po, mas mabuti na pong paalisin na siya bago pa lumala. Hindi agad sumagot si Kyla. Tumingin siya muli sa rancho. Nakita niya si Blake. Tuwid ang tindig, malamig ang tingin kay Alvy na nakatitig kay Blake. Sige, kakausapin ko na siya. Nagulat ang ilan. Ngayon po? Ngayon. Tumango ang mga empleyado. Naglakad si Kyla palabas ng lilim. Napalingon si Blake nang mapansin siya. Nagtagpo ang mga mata nila sa malayo. Isang tingin lang, sapat para magkaintindihan sila. Si Alvy ang huling nakapansin. Nang makita niya si Kyla, bahagyang nawala ang ngiti sa labi niya. Pero mabilis ding bumalik. Parang nagkukunwaring walang mali. Senyora Kyla, magandang umaga po. Hindi agad sumagot si Kyla. Tumingin muna siya sa paligid. Sa mga empleyadong nakamasid, sa lupa ng hasyenda, sa lahat ng bagay na pinapahalagahan niya. Alvy, kailangan natin mag-usap. Tungkol saan po? Tungkol sa mga hindi tamang ginagawa mo. Tumango si Alvy at saka sumunod kay Kyla na seryoso ang muka. Alvy, alam mo kung ba't kita gusto makausap? May idea na po ako, madam. Sabihin mo. Kung may nagawa po akong mali, kumikilos po ako nakapagbigay ng discomfort, humihingi po ako ng paumanhin. Saad ni Alvy at huminga ng malalim. Pero sa loob-loob ni Alvy, naiinis siya ng palihim. Pinanatili niya ang maamong muka, kahit gusto niyang mapailing. Pasensya na po kung may mga bagay akong nagawa na misinterpret ninyo. Wala po akong intensyon na lumagpas sa hangganan. Pinagmasdan siya ni Kyla. Alvy, hindi ito tungkol sa misinterpretation. Ma'am? May mga kilos ka na malinaw. Hindi kailangan na ibang interpretasyon doon. Ma'am, kung tungkol po ito kay Sir Blake, oo. Tungkol ito sa asawa ko. Ma'am, wala po akong intensyon. Tapos na tayo sa intensyon na yan. Sagot ni Kyla. Pigil ang boses na tumaas. Kung nakaramdam po kayo ng disrespect, taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Hindi ako lang ang nakaramdam. At hindi rin ito ang isang beses na nangyari ito. Ma'am, hindi ko po sinasadya. Pero paulit-ulit. At may mga pagkakataong pinagsabihan ka na. Napakuyom ang kamao ni Alvy ng palihim. Nakakaramdam na siya ng inis. Pero pinipigilan niyang ipakita. Alvy, magaling ka sa trabaho mo. Hindi ko yung tinatanggi. Salamat po. Pero ang galing sa trabaho. Walang saysay kung wala kang respeto. Ma'am Kyla, kung may kailangan po akong baguhin sa kilos ko, gagawin ko po pangako. May sasabihin ka pa ba? Wala na po, ma'am. Kung ganun, tapos na ang usapan. Salamat po sa oras niyo. Tumalikod si Kyla at naglakad palayo. Naiwan si Alvy sa ilalim ng puno. Nawala ang ngiti sa labi niya. Grabe, ganito pala kapag asawa ang kalaban mo. Napakuyom ang kanyang kamao. Humingi na nga ako ng tawad, ano pa bang gusto niya? Masyado siyang natatakot na baka maagaw ko ang asawa niya. Wala siyang ganong tiwala kasi. Kung meron man, ba't siya natatakot? At ngumisi si Alvy. Mas desidido pa siyang landiin si Blake kasi alam niyang natatakot pala si Kyla. Sa bandang hapon, sa veranda ng malaking bahay,
Nakaupo si Kyla, tahimik na umiinom ng tsaa, habang pinagmamasa ng mga tauhan na abala pa rin sa kani-kanilang mga gawain. Masyado ka ng tahimik, Kyla. Hindi bagay sa'yo yan. Napalingon siya nang marinig ang pamilyar at matalas na boses. Papasok pa lang sa bakuran ng isang itim na SUV. Bumaba roon si Ortiz. Nakasuot ng damit na maayos. Kasama ang kaibigan na si Beatrice. Nakasuot naman ito ng fitted na blouse. Naka-heels kahit sa asyenda. At may ekspresyong parang laging may kinaiinisan sa mundo. Beatrice, ang aga mo. Maaga? Hapon na, girl. At base sa itsura mo, parang ilang linggo ka nang walang matinong tulog. Lumapit si Beatrice at walang paalam na umupo sa tapat ni Kyla. Kinuha pa nito ang tasa ng tsaa at sininghot. Green tea? No wonder stress ka. Hay nako, ano ba sadya mo dito? Talagang tatanungin mo pa yan? Napadaan ako dito last week, remember? At nakita ko yung tauhan nyo. Alvi ba yung pangalan nun? Nanigas ang katawan ni Kyla. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya? Kyla, that girl was practically throwing herself at your husband. Kilala mo si Blake, hindi niya pinapansin. Hindi yun ang punto ko. Tumaas ang boses ng kaibigan niya. The point is, may tauhan kang walang delikadesa, walang hiya, walang respeto sa'yo bilang amo at bilang asawa. Napansin ko na rin yan. Napansin mo na pala. Bakit nandito pa rin siya? Magaling siya sa trabaho Masipag. At ayokong basta-basta magtanggal ng tao kung walang matibay na dahilan. Kyla, darling, ang pangaakit sa asawa ng amo niya, hindi pa ba sapat na dahilan yun? Hindi ko siya nahuhuling may ginagawang mali. Tingin lang, kilos. Exactly! Lantad na nga. Walang hiya. Hindi ba mas lalong delikado yon? Tumayo ang babae at naglakad-lakad sa veranda. Halatang iritado. Alam mo ba kung ano nakita ko? Si Alvy nakayuko, kunwari, habang inaabot ang tubig kay Blake. Pero halatang sinasadya ang pagdikit. At si Blake, Beatrice, anong ginawa ni Blake? Wala. And that's the problem. Hindi niya napapansin kasi may tiwala ka, kasi mabait ka. Pero hindi lahat ng tao mabait. Tahimik lang si Kyla. Isa rin sa mga sumbungan niya ang kaibigang si Beatrice. Bilang kaibigan mo, bilang taong kilala ka, sinasabi ko ngayon palang tanggalin mo na yang si Alvy. Kahit walang ebidensya, kahit wala, ikaw ang amo, ikaw ang asawa, hindi ka dapat dinidisrespect ng kahit sino sa hasyenda mo. Ayokong isipin ng mga tao na silosa ako Silosa? That's not jealousy. Self-respect ang tawag doon. Saglit na natahimik ang dalawa. Narinig ang yabag ng mga paa sa malayo. Si Blake, papalapit mula sa bakuran. Di mo ba napapansin? Na simula nang dumating si Alvy, palagi kang nagbabantay. Palagi kang nag-aalala. Huminga ng malalim si Kyla. Napapansin ko, then why suffer? Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo para sa isang tauhang hindi marunong lumugar? Dahil ayoko maging masama. Hindi ka masama. Mas magiging masama ang mangyayari kung pababayaan mo yan. Ayoko masira yung katahimikan namin ni Blake. Then protect it. Hindi yan kusa lang mananatiling buo, pinaglalaban yan. Come on, Kyla. Mabait kang amo Pero hindi lahat ng tao marunong rumispeto sa kabaitan mo. Sa mga mata ni Kyla, may nagbabagong desisyon. Mahal ka ng mga tao rito, pero hindi lahat may magandang intensyon. Sa malayo, napansin ni Kyla ang isang pamilyar na figura, si Alvy, nakatayo sa gilid ng bakuran. Kunwaring abalang ngunit palihim na nakatingin sa direksyon ni Blake. Mahigpit na napahawak si Kyla sa tasa ng tsaa. Pag-iisipan ko. Mahina niyang sabi. Pag-isipan mo oo pero wag mong patagalin. Dahil ang mga babaeng katulad ni Alvy, dapat pinapatapon sa basurahan. Bumuntong hininga si Kyla. Ilang beses niya na ring inisip na tanggalin si Alvy. Pero naaawa siya dahil mawawala ng trabaho ito. Kinabukasan, sa may hardin sa likod ng malaking bahay, magkahawak kamay na naglalakad sina Kyla at Blake. Simple lang ang suot ni Kyla. Isang puting dress, samantalang nakasuot ng long sleeve si Blake.
Bahagyang nakataas ang manggas. Di ka pa ba pagod? Hindi. Alam mo, mas nakakagaan ang pakiramdam kapag ganito. Tahimik. Tahimik? Sa dami na iniisip mo lately, naniniwala ka talagang tahimik yan? Obvious ba? Sa asawa mo, oo. Sa di kalayuan, may isang pares ng matang nakamasid. Si Alvi, nakatayo sa gilid ng hardin. May dalang tray ng bulaklak na kunwari iaayos at mula roon kitang-kita niya ang dalawa. Blake, thank you ah. Para saan? Dahil kapag nag-overthink ako, agad mo akong binibigyan ng assurance na wala akong kailangang isipin. At dahil doon, nagiging payapa ang puso ko at isipan ko. Kaya nagpapasalamat ako. Bahagyang huminto si Blake. Hinarap niya si Kyla at tinitigan ito ng diretsyo. Kyla, kahit anong mangyari, ikaw ang asawa ko. Wala kang dapat ikatakot na baka mahulog o maakit ako sa iba kasi walang papantay sa'yo. At bago pa makapagsalita si Kyla, marahan siyang hinila ni Blake palapit at hinalikan sa noo. Napakuyom ang kamao ni Alvi mula sa malayo. Lumapit si Blake sa tenga ni Kyla. Alam mo bang ang ganda mo kapag umingiti ka ng ganyan? Namula si Kyla. Blake, may mga tao. So? May ilang tauhan ang napatingin. May mga napangiti. May mga nagkunwaring walang nakita. Ngunit si Alvi, nakapako ang tingin. Ma'am Kyla, almusal na po. Tawag ng isang kasambahay mula sa pintuan. Papunta na kami. Sagot ni Kyla at bahagyang tumawa. Huminga ng malalim si Blake at bumulong. Mamaya ulit. Blake naman eh. Saway ni Kyla, pero halata ang saya sa boses niya. Umalis ang mag-asawa na magkatabi. Magkahawak ang kamay. Naiwan si Alvi, nakatayo, nanginginig sa galit. Ang kapal. Parang kailangan pa talaga ipamuka. Lumapit sa kanya ang kapwa-tauhan na si Mila. Alvi, ayos ka lang? Kanina ka pa nakatitig dyan. Ayos lang. Nagulat lang ako. Sweet talaga sila, no? Nakakatuwa nga eh. Oo, nakakatuwa. Napangiti si Alvi pero pilit. Habang naglalakad papunta sa kusina, nakasalubong ni Alvi si Blake. Sir Blake. Good morning, Alvi. Ayusin niyo na lang yung mga bulaklak sa dining area. Opo. Sagot ni Alvi, pilit pinapanatiling steady ang boses. Ma'am Kyla likes roses, no? Oo, sige una na ako. Habang papalayo si Blake, napatingin si Alvi sa likod nito. Mahigpit niyang kinagat ang labi. Sa loob ng dining area, umupo na si Kyla. Pagpasok ni Blake, agad siyang nilapitan nito at hinila ang upuan para sa kanya. Salamat, sabi ni Kyla. Anything for you? Sagot ni Blake nang walang pag-aalinlangan. Narinig yun ni Alvi habang inaayos sa mga bulaklak sa gilid. Lumapit naman si Kyla sa kanya. Alvi, pakilagyan na lang ng mas maraming roses sa mesa? Opo, ma'am. Sagot ng dalaga, hindi makatingin ng diretsyo. Kumusta ka? Tanong ni Kyla. Kalmado ito pero mapanuri. Ayos lang po. Mabuti kung ganun. Pag-alis ni Kyla, napasinghap si Alvi. Mula sa mesa, narinig niyang nagsalita si Blake. Kyla, after breakfast samahan mo ako sa bukid ah. Sige, gusto ko makita yung bagong tanim. Mabuti, gusto ko ikaw ang lagi kong kasama. Parang tinusok ang dibdib ni Alvi sa narinig. Napapikit siya. Pilit kinakalma ang sarili. Habang abala ang mag-asawa sa usapan at tawanan, lihim na tinititigan ni Alvi ang dalawa at hindi niya maiwasang mainis at mainggit. Isang hapon, abala ang mga tauhan sa hasyenda sa pag-aalaga ng mga hayop. Sa may kulungan ng kalabaw, may ilang tauhang naglilinis habang ang iba'y nagbubuhat ng damo. Sa di kalayuan, papalapit si Alvi, lantad ang suot, masikip ang damit, halatang sinadyang sexy na bawat hakbang. Sa ilalim ng puno, naroon si Blake, kausap ang tagapangasiwa ng bukid. Sir Blake? Malambing na tawag ni Alvi. Sabay ayos ng buhok. Mainit po yata ngayon? Gusto niyo po ba magpahinga muna?
Napalingon si Blake at bahagyang nagkunot noo. I'm okay. May ginagawa lang kami rito. Sandali lang naman eh. Baka kailangan niyo po ng tubig? Lumapit pa siya ng masyadong malapit. Alvi, lumugar ka. Ngunit tila hindi yun narinig ni Alvi. Kung gusto niyo po ako na lang magmasahe sa inyo. Hindi pa siya tapos nang biglang may humilas sa buhok niya. Ano akala mo sa sarili mo? Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Si Kyla. Nakapulupot ang kamay sa buhok ni Alvi. Galit na galit ang mga mata nito. Ma'am! Masakit ho! Napasigaw si Alvi at pilit kumawala. Masakit? Ha! Talaga masasaktan ka. Nasagad mo na yung pasensya ko. Kyla, tama na. Huwag kang makialam. Ito matagal ko nang dapat ginawa eh. Matalim na utos ni Kyla kay Blake. Hindi inaalis ang hawak sa buhok ng babae. Pilit na hinihila ni Kyla si Alvi palayo. Patungo sa likod ng kulungan ng mga kalabaw. Bitiwan niyo ako! Wala akong ginagawang masama! Wala? Sa tingin mo? Hindi ko nakita yung palihim mong tingin sa asawa ko? Ang kilos mo? Pananamit mo kapag kaharap ang asawa ko? Ha, pinagbibigyan lang kita, Alvi, pero masyado ka nang sumusobra. Silosa ka lang. Balik ni Alvi. Nanginginig pero matapang ang boses. Hindi kasalanan na humanga. Biglang sinubsob ni Kyla ang mukha ni Alvi sa tae ng kalabaw. Marami na rin ang nanonood sa kanilang dalawa. Ah! Baliw ka! Baliw ka talaga eh! Baliw? Ako baliw. Ito yung lugar mo eh. Ito yung lugar ng mga taong walang delikadesa sa katawan. Ma'am Kyla, ma'am. Saad ng isang tauhan sa malayo. Huwag kang lalapit. Huwag na huwag kang lalapit. Matagal ko nang pinalagpas ang kalandian yan. Pilit na umangat ang ulo ni Alvi. Wala kayong karapatan. Amo lang kayo. Exactly. Amo ako at asawa. At bilang asawa, hindi ko hahayaan ng isang tauhan na nilalandi ang asawa ko. Mahal ka ba talaga niya, ha? Ha? Sarkastikong tanong ni Alvi at bahagyang umiiyak. O baka nagsasawa na rin siya sa'yo? Sandaling tumigil si Kyla. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo ni Alvi at hinarap ito. Makinig kang mabuti. Ang pagmamahala namin ni Blake, hindi mo kayang sirain. Kahit maghubad ka pa na tumayo sa harap niya. May gusto rin siya sa akin, hindi niyo lang nakikita. Nababaliw ng sigaw ni Alvi. Dahil doon, 2 beses siyang sinampal ni Kyla. Hinigpitan ng pagkakahawak sa kanyang buhok. 1 beses mo pang banggitin ang pangalan ng asawa ko. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak sa hasyenda na ito. Humihingal si Alvi at umiiyak at nanginginig. Pinapahiya niyo ako. Pinahiya mo sarili mo eh. Sa bawat tingin mo, sa bawat lapit mo. Muling diniinan ni Kyla ang buhok ni Alvi. Napasigaw ang babae. 2 kamay na kumakapit sa braso ni Kyla pero walang silbi. Ha! Bitawan niyo ako! Sigaw ni Alvi at pilit umaatras. Kulang pa yan. Kulang pa para sa lahat ng paglalandi na ginawa mo sa asawa ko. Hindi ako ahas. Babae lang ako. Tao rin ako. Tao? Ang tao may delikadesa. May hiya, ikaw. Wala. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Kyla. Muling sumubsob ang mukha ni Alvi sa dumi ng kalabaw. Narinig niya ang basag na hikbi. Pagkasuka, ang pigil na sigaw. Ma'am, please! Nasusuka na ako! Dapat lang. Lunukin mo yan. Pilit inangat ni Alvi ang ulo niya. Nanginginig ang buong katawan. Wala kayong puso! Wala kayong awa! Naubos na. Sa bawat tingin mo sa asawa ko. Sa bawat pag-ayos mo ng damit mo kapag alam mong nandun siya. Hindi lang naman ako eh. Lahat ng tao rito alam na gwapo siya. Kaya marami nagkakagusto sa kanya, hindi lang ako. Manahimik ka na. Huwag mo nang idamay ang iba pa sa kawalan mo ng respeto. Natatakot ka lang. Natatakot ka lang baka maagaw ko yung asawa mo. Hinawakan niya ang baba ni Alvi. Inangat ang mukha nito. Dear, makinig kang mabuti. Hindi ako takot. At sigurado ako doon. Sigurado saan? Sa sarili ko.
at sa lalaking pinili kong pakasalan. Kung ganun, bakit kailangan niyo akong ganituhin, ha? Isang ngiting walang awa ang lumitaw sa labi ni Kyla. Dahil may mga taong kailangang ipaalala kung saan sila dapat nakalugar. Muli niyang tinulak ang baba ni Alvi. Nanginginig ang kamay ng dalaga habang kumakapit sa lupa, halos mawala ng hininga. At pagkatapos ay dahan-dahan niyang binitawan ang buhok nito. Bumagsak ito sa lupa ng tuluyan, diring-diri sa sariling amoy, sa duming kumapit sa balat niya. Maawa na po kayo. Lumapit ang isang matandang tauhan. Ma'am, tama na ho. Huminga ng malalim si Kyla. Kita ang panginginig ng balikat niya. Umalis ka. Bumangon ka dyan. Umalis ka sa asyenda ko. Wala akong uuwian. Hindi ko na problema yan. Hindi ko problema ang taong di marunong rumispeto. Tinulungan ni Blake si Kyla na tumayo ng tuwid. Halika na. Bago tuluyang umalis, tumingin si Kyla pabalik kay Alvi. Isang huling tingin. Walang galit, walang awa. Hindi kita kinamumuhian. Pinoprotektahan ko lang kung ano ang akin. Sa lupa, biglang gumalaw si Alvi. Gumapang siya palapit, halos sumalik sa paa ni Blake. Sir Blake, maawa na po kayo. Napakunot ang noo ni Blake. Hindi siya umatras, pero hindi rin siya yumuko para tulungan ito. Please, hindi ko naman ho sinasadya. Wala akong masamang intensyon. Napatingin si Kyla kay Blake. Alvi, tumayo ka. Pinilit ni Alvi na tumayo. Nanginginig ang tuhod. Marumi ang damit. Humahalo ang luha at dumi sa muka. Sir, mahal ko lang po kayo eh. Humanga lang talaga ako. Humanga? Humanga ka pero sa maling paraan. Hindi ko kayo inaagaw. Hindi mo kailangan. Biglang sigaw ni Kyla. Sapat na ang tingin mo para sirain ang pagsasama namin eh. Muling lumapit si Blake kay Kyla, tinawakan ng kamay nito. Tignan mo ako. Kyla, tignan mo ako. Sa wakas tumingin siya. Napasinghap naman si Alvi. Sir, huwag mo akong tawaging sir, na parang may karapatan ka pa. Isa kang tauhan at ngayon wala ka na kahit yon. Please, wala na ho akong pamilya. Dito na lang ako umaasa. Di ko responsibilidad ang mga desisyon mo. Lalo na kung ang desisyong yun, bastusin ang asawa ko. Hindi niya ako sinaktan dahil sa inyo. Sinaktan niya ako dahil selosa siya. Isang salita pa. Tatawagin ko ang mga gwardya para kaladkarin ka palabas. Pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko yan, Alvi. Blake, ayoko na siyang makita. Mahinang sabi ni Kyla na nanginginig pa rin. Tumango ang lalaki sa kanya. Hindi mo na siya makikita. Dalhin siya sa gate ngayon. Ngayon din. Sir Blake, huwag niyo naman ako paalisin ng ganito kahit trabaho man lang. Tapos na yun. Di ka biktima rito. Hinawakan ni Blake ang balikat ni Kyla at marahang hinaplos. Halika na, uwi na tayo. Hindi ka ba galit? Galit ako pero hindi sa'yo. Habang hinihila ng mga tauhan si Alvi palayo, nagwawala ito. Sumisigaw at umiiyak. Hindi pa to tapos, pagsisisihan niyo to! Hindi man lang lumingon si Blake. Hayaan mo na siya. Mga taong walang respeto. Maingay kapag nawalan ng lugar. Huminga ng malalim si Kyla. Dahan-dahang kumalma sa bisig ng asawa. Pagpasok nila sa mansyon, doon lang napabuntong hininga si Kyla. Sinara ni Blake ang pinto at humarap sa asawa. Umupo si Kyla sa sofa, bahagyang nakayuko. Hindi niya mapigilan ang pagbuntong hininga. Magpapainit ako ng tubig. Kailangan mo mag-shower. Blake? Mahinang tawag ni Kyla sa asawa. Sorry. Nasobrahan yata ako. Hindi ko napigilan ang sarili ko kanina. Naglakad pabalik si Blake. Umupo sa harap niya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Tama lang ang ginawa mo, mahal. Pero, ikaw, kamusta ka ba? Okay lang ako. Wala kang kasalanan ha. Pinaglaban mo lang ang nararapat.
And I'm proud of you because of that. Pero sinaktan ko siya eh. Hindi naman ako ganito, Blake. Hindi ako nananakit ng tao. Pinrotektahan mo lang ang sarili mo at ang relasyon natin. Huwag ka na masyado mag-isip ng kung ano. Isipin mo na lang na tama yung ginawa mo sa kanya at deserve niya yon. Tumango si Kyla at pinagsawalang bahala niya ang mga hindi magandang iniisip. Sa loob ng banyo, maingat na tinulungan ni Blake ang asawa. Paglabas ni Kyla suot ang roba, halatang pagod na pero mas kalmado na rin. Inom ka. Sabi ni Blake at inabot ang baso ng tubig. Dahan-dahan. Hindi ka ba talaga galit? Galit ako pero hindi sa'yo. Paulit-ulit kong sasabihin yan. Kanino ka galit? Sa idea na kailangan mo pa mag-sorry. Dahil may mga taong di marunong rumispeto. Alam mo, natakot ako eh. Hindi na dahil sa kanya. Natakot ako na baka isipin mong sobra ako. Na ang sama ng ginawa ko. Kung may sobra man, yun na yung pasensya mo sa kanya bago ka napuno. Natatakot lang ako na baka dumating yung araw na mapagod ka. Hindi ako napapagod sa'yo. Ako ang napapagod para sa'yo. Dahil pinagdaanan mo ang bagay na yon. Nangangako ako, magmula nung araw na pinakasalan kita, na hindi lang kita mamahalin kapag madali, kundi lalo na kapag mahirap ang sitwasyon. Pangako ko na hindi ka na muling mapupunta sa ganong sitwasyon. Kung may lalabag sa hangganan mo, haharapin ko. Blake, hindi ito tungkol sa pagiging matapang. Ito'y tungkol sa respeto. At hindi ko hahayaang may umapak sa'yo kahit sino pa sila. Pangako ko rin na araw-araw kitang pipiliin. Kahit magulo, kahit mahirap, kahit may mga taong pilit na sisira sa atin. Maya-maya hinawakan ni Blake ang balikat ni Kyla at bahagyang lumayo. Magpahinga ka na, ako nang bahala sa lahat. Humiga si Kyla sa kama. Hinila ang kumot hanggang dibdib. Naupo si Blake sa gilid. Hinimas ang buhok niya. Blake? Pangako mo yan ha. Tumigil ang kamay ni Blake sandali. Saka muling gumalaw. Hindi ako nagbibigay ng salitang hindi ko kayang panindigan. Napangiti si Kyla, pumikit, at unti-unting dinalaw ng antok. Hindi dahil pagod lang siya, kundi dahil panatag na ang puso niya. Ano man ang dumating, hindi niya hahayaang mapag-isa si Kyla. Si Kyla lamang ang babaeng kanyang minamahal. Ilang linggo ang lumipas at tuluyan nang nawala si Alvy sa hasyenda. Tahimik ang naging pag-alis niya. May bahagi sa puso ni Kyla na naaawa. After all, nawalan ng trabaho ang isang tao dahil sa nangyari. May mga gabi na naisip niya kung nasobrahan ba siya, kung may mas mahinahong paraan sana, pero sa huli, alam niyang kailangan niyang gawin yon. Boundaries were crossed, respect was broken, at bilang may bahay ng may-ari ng hasyenda, hindi niya pwede ipagsawalang bahala yon. Unti-unting bumalik ang sigla ng hasyenda. The workers were lighter, mas maayos ang takbo ng araw-araw sa mga gawain. Sa kusina, abala siya. Naka-ponytail ang buhok, simple lang ang suot na puting blouse at beige na slacks. Pero may kakaibang ningning ang kanyang aura. Hawak niya ang tasa ng kape habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang tahimik ngayon. Lumapit naman si Blake, suot ang casual na polo at nakataas ang manggas. Tahimik pero masaya. Iba ang kapayapaan ng hasyenda kapag okay ang lahat. Tumangutango si Kyla. By the way, nakausap ko si Manong Isko. Sabi niya mas ganado raw ang mga tao ngayon. Talaga? Buti naman. Oo, sabi niya pa. Mas maaga raw pumapasok ang ilan. Sa labas naman, naglalakad si Mang Isko kasama ang ilang empleyado. May dala silang listahan, nagtatawanan habang nag-uusap. Napangiti na lang si Blake at Kyla at nagpapasalamat sa mga ito. Marami sila mga bagong tauhan, pero mapagkakatiwalaan ang mga ito. Karamihan mga working students. Bandang hapon,
Sa lilim ng acacia tree sina Kyla at Blake nagpahinga. May dalang papel ang dalawa. May ilang kasambahay na naglilinis sa malapit. At paminsan-minsay sumasali sa usapan. Dito natin nilalagay ang bagong storage para hindi na nahahalo ang ani. Okay, mas efficient yan. Mang Isko, ano sa tingin nyo? Maganda ho. Mas mababawasan yung mga nasasayang. May isang binatilyong empleyado ang siyang nagtaas ng kamay. Si Tomas. Senyora, pwede po ba mag-suggest? Of course, go! Pwede po kaya lagyan po natin ng maliit na bubong dito? Kahit umulan, tuloy ang trabaho. Good idea! What do you think, Blake? Approve. Isama natin sa plano. Salamat po. Kumikislap ang mga mata na saad ni Tomas. Pag-alis ng binatilyo, napatingin si Blake kay Kyla. Kita mo yon? Kita ko. Kapag may tiwala, lumalabas ang galing ng tao. At nagpatuloy ang kanilang pagpaplano. Kung ano ang kailangan nilang idagdag sa hasyenda. Kinagabihan, nagtipon ng ilang kasambahay sa harap ng hasyenda para sa simpleng salo-salo. May gitara, may kantahan, may tawanan. Hindi ingrande pero masaya. Senyora Kyla, halina po kayo, kain po. Anyaya ni Nena. Lumapit si Kyla sa kasunod ni Blake. Ano to? Pasasalamat po yan, dahil okay na ulit ang lahat. Di nyo naman kailangan gawin to pero maraming salamat sa inyo Naku ma'am, gusto po namin. At pasasalamat rin po kasi napakabait niyo po sa amin. Umupo sila sa upuan at may nag-abot ng pinggan. Senior Blake, swerte niyo po kayo senyora. Alam ko yon. Tumatawang sagot ni Blake. Dahil doon, nagkaroon pa ng tuksuhan. Ang mag-asawa, nakikisaya naman sa kasiyahan ng mga naroon. Habang pinagmamasa ni Kyla ang mga taong masayang nag-uusap, bahagya siyang huminga ng malalim. Blake? Salamat sa pagsuporta sa mga nais ko lalo na yung pagtulong sa mga kabataan. Of course, my love. Kung saan ka masaya, doon din ako. At saka magaganda ang plano mo. Kaya dapat lamang nasuportahan kita. Lumipas ang mga buwan, naging mas matibay ang relasyon ni na Blake at Kyla. Sa gitna ng kapayapaan ng kanilang buhay, may bagong dumating sa buhay nila na siyang nagbigay lalo ng kasiyahan sa buong hasyenda. Buntis na si Kyla at malaki na ang kanyang tiyan simula nang malaman ng lahat yon. Sobrang saya nila at todo ang pag-iingat at pag-aalaga kay Kyla, lalo na si Blake, na siyang halos hindi na umalis sa tabi niya. At natatakot na baka may mangyaring hindi maganda sa asawa. Nagpapasalamat naman si Kyla dahil napapalibutan siya ng mga taong mahal na mahal talaga siya. Isang maagang umaga sa hasyenda, pero inis na agad siya. Nakatayo siya sa veranda at hawak ang tiyan. Nakakunot ang noo habang pinagmamasa ng mga tao sa ibaba. Blake, ba't parang ang bagal ng oras ngayon? Good morning din sa'yo. Ito ang chamomile. Sabi ni Manang Rosa. Ayoko ng amoy niyan. Nakakahilo. Okay, I'll put it down. Water na lang? Di ko alam, basta hindi yan. Mabilis siyang mairita at maging emosyonal, lalo na ngayong buntis siya. Sanay na si Blake sa kanya, kaya kapag ayaw agad ni Kyla, hindi niya na pinipilit. Kahit madalas siyang pagbuntungan ng inis ni Kyla, mahaba pa rin ang pasensya ni Blake. Got it. Umupo si Kyla sa upuang kahoy at hinaplos ang tiyan. At bakit ang ingay ng manok sa likod? Parang sinasadya nila Napatingin si Blake sa likod bahay. Pinipigilan niyang mapatawa. Manok sila, Kyla. Exactly. Pwede mo bang kausapin? Kakausapin ko ang manok. Don't be sarcastic, sumasakit ulo ko. Oo na po. Sasabihin ko kay Mang Isko na ilagay sila sa mas malayo. Ngayon na. Sige. Mabilis na tumawag si Blake kay Mang Isko. At habang kausap ni Blake si Mang Isko sa telepono, pinagmamasdan siya ni Kyla. May halong inis at lambing ang tingin nito. Ang bagal mo? 2 minutes pa lang yun, mahal, pero okay lang. Hindi okay, everything feels wrong. Tell me what you need.
Hindi ko alam. Mamaya maiinis at maiirita ako sa'yo tapos maya-maya maglalambing na ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hormones yan, mahal. Normal lang yan sa isang buntis. Don't say hormones. Babala ni Kyla at biglang tumalim ang tingin. Noted. Scratch that. May dumating na tray ng almusal. Nang makita ni Kyla ang pritong isda, napangiwi siya. No. Pero paborito mo? No. Smells like yesterday. Okay, di papalitan natin. Lagi na lang palit. Wala ka bang sariling desisyon? Napahinto si Blake. Tahimik siyang tumingin sa asawa. Meron. Pero pinipili kitang sundin ngayon. Huwag kang ganyan, naiinis ako. Ngumiti lang si Blake. Tumayo naman si Kyla. Bahagyang nahirapan. Agad lumapit si Blake para alalayan siya. Huwag mo akong hawakan. Agad na bumitaw si Blake. Sorry. Naglakad si Kyla ng ilang hakbang. Saka tumigil. Ba't ka tumigil? Sinabi mong, hindi ibig sabihin nun, ayoko lang pero gusto ko din. I'm here, sabihin mo lang. Blake, naiirita ako sa'yo kahit wala kang ginagawa. At least honest. Hindi funny. Okay, hindi funny. Tahimik silang dalawa hanggang sumandal si Kyla sa asawa. Natatakot ako. Saan? Sa lahat. Di ko alam kung paano magiging mabuting nanay. Hindi ko alam kung magiging mabuting asawa pa ba ako kapag may anak na tayo. Masyado ako nag-overthink. Normal lang yung maramdaman, mahal. Pero tandaan mo, hindi ka mag-isa. Alam ko. Pero minsan gusto ko tang sigawan. Pwede naman. Gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa akin. Hindi ako magagalit. Hindi ako maiirita. Kasi naintindihan kita. Napangiti si Kyla ng bahagya. Lumuhod naman si Blake sa harap ni Kyla. Inilapag niya ang isang kamay sa tiyan nito. Hey. Bulong niya. Nakatingin, hindi kay Kyla, kundi sa bahagyang umuumbok na tiyan nito. Hello there. Napakunot noo ang babae, pero may ngiting sumusulpot sa kanyang labi. Alam mo ba? Minsan malungkot ako. Alam mo ba, Kyla? Medyo kinakabahan din ako. Ikaw kinakabahan? Yeah. First time ko rin maging daddy. Hindi ko rin alam kung magiging sapat ba ako. Pero pag-aaralan ko ang mga dapat kong pag-aralan. Sorry kung minsan masungit si mama mo. Hormones daw, sabi ng doktor. Pero minsan kahit ako nalilito na rin. Huwag mong sabihin yan sa kanya. Di ko naman sinabing masama. Sinasabi ko lang na tao ka at okay lang yun. Huminga ng malalim si Kyla. Umupo siya sa sofa. Hinila si Blake para sumandal sa kanya. Alam mo, minsan pakiramdam ko nawawala na yung dating ako. Tumingala ng tingin si Blake nang seryoso sa kanya. Huwag mong isipin yan. Paano kung di ko magustuhan yung magiging ako? E di mamahalin pa rin kita. Bumalik ang tingin ni Blake sa kanyang tiyan. Inilapit niya ang pisngi rito at parang nakikinig. Kung naririnig mo kami dyan, baby, huwag na huwag kang mag-aalala. Dahil aalagaan at mamahalin ka namin ng mama mo. Kinabukasan ng hapon, nag-aya si Kyla na nais niyang pumunta sa palengke para bumili ng kung ano-ano. Pumayag naman agad si Blake sa nais ng asawa kasi kapag hindi siya pumayag, iiyak na naman ito. Mabagal ang lakad ni Kyla habang hawak ang braso ni Blake. Kita ang malaking tiyan niya sa simpleng maternity dress na kulay cream. Daming tao. Ba't ba natin kailangan pumunta mismo rito? Ikaw ang nagsabing gusto mong pumunta dito. Pigil ang tawa ni Blake nang makita ang pagmuso ng kanyang asawa. Habang naglalakad sila, may mga tindera at tinderong nakakakilala sa kanila kaya binabati sila ng mga ito. Magandang hapon po, Senyora Kyla. Ingat po kayo Nako, ang blooming niyo naman po. Salamat po. Biglang huminto ang hakbang ni Blake. Kyla, wait. Ano na naman? Natigilan siya na makita ang hindi niya inaasahan na makikita niyang muli. Sa bandang gilid ng palengke, may maliit na pwesto ng gulay at ilang saging na nakahilera sa lumang mesa. Sa likod nito may babaeng nakayuko. Abalang nag-aayos ng paninda. Si Alvie.
Hindi na ito katulad noon. Wala na ang maayos na bihis. Wala na ang kumpiyansang tindig. Simple ang suot, kupas na t-shirt at maong na may bahid pa ng lupa. Nakapusod ang buhok, pawisan ng noo. Nang mapatingin siya pataas at magtama ang mga mata nila ni Kyla, biglang napayuko si Alvi. Hey, ikaw pala. Kyla, pampublikong lugar to. Hindi na umimik si Kyla, na nakatingin lamang kay Alvi na siyang dahan-dahang lumabas sa likod ng mesa. Nanginginig ang kamay nito na lumapit sa kanya. Senyora Kyla, Senyor Blake. Hindi na sumagot si Kyla, tinaasan niya lang ng kilay ang babae. Pwede po bang makausap ko kayo saglit? Sabihin mo na dyan, busy kami. Gusto ko lang po humingi ng tawad. Tawad? Ngayon mo pa naisipan yan. Pasensya na po. Alam kong huli na. Alam ko pong wala akong karapatang humarap sa inyo pero nais ko pa rin pong humingi ng tawad. Dapat hindi sa ganitong lugar ka humihingi ng tawad. Kung sincere ka talaga, pwede ka naman pumunta ng hasyenda. Nahihiya na po akong pumunta doon. Kaya nais ko pong humingi ng tawad dito na lang. Sa lahat ng ginawa ko, sa kawalan ko ng respeto sa inyo, sa panggugulo ko sa relasyon nyo, dala na rin po na matinding paghanga ko sa relasyon yung dalawa. Parang nais ko rin pong makaranas ng ganun. Kaya pasensya na po, Ma'am Kyla. Napairap ulit si Kyla, pero ramdam niyang sincere si Alvi. Alam mo ba, ilang beses kitang pinagbigyan nun? Ilang beses kitang pinakiusapan? Alam ko po, marami po. At ilang beses mo akong binaliwala. Ngayon humihingi ka ng tawad kasi wala ka ng choice. Hindi po. Humihingi po ako ng tawad kasi mali po talaga ako. Alvi, hindi kita pinapatawad agad. Naintindihan ko po. Pero sana may natutunan ka na masamang landi ng may asawa. Tahimik ang paligid pagkatapos na huling sinabi ni Kyla. Nakatingin lang si Alvi sa lupa. Hawak-hawak ang magkabilang kamay. Huminga ng malalim si Kyla bago muling nagsalita. Alvi. Yes po, Ma'am Kyla. Bumalik ka na sa hasyenda. Po, bumalik ka. Magtrabaho ka ulit doon. Pero pinaalis niyo na po ako doon. Nakakahiya na pong bumalik eh. Pinaalis kita noon kasi kailangan. Kasi may mali kang ginawa. At kailangan mo matuto. Pero hindi ibig sabihin nun habang buhay. Pero po, pagkatapos ng lahat na nagawa ko, ba't yung pa ako binibigyan ng chance? Kasi nakita ko marunong kang aminin ng pagkakamali mo. Ibig sabihin po may tiwala pa po kayo sa akin? Meron pero hindi pa buo. Pero sapat para bigyan ka ng huling pagkakataon. Maraming salamat po, ma'am. Hindi niyo po alam kung gaano kalaki to para sa akin. Alam ko. Sagot naman ng lalaki. Pero dapat hindi mo na ulit gagawin ang ginawa mo noon. Tama ang asawa ko. Dapat malinaw tayo. Babalik ka bilang trabahador at walang special treatment para sa'yo. Lalayo ka sa personal na buhay ko, namin ang asawa ko. Lalo na sa pamilya ko. Opo, susundin ko po lahat. Pangako po. Huwag kang mangako. Gawin mo mismo. Gagawin ko po, ma'am. Maraming salamat po. Kailan po ako pwede magsimula? Bukas. Salamat po ulit. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataon na ibinigay niyo, senyora. Sa pagbabalik ni Alvi, naging maayos naman siya sa hasyenda. Noong una ayaw siya ng mga tauhan doon, hanggang sa naging masaya na muli sila dahil pinatunayan nito na hindi na ito tulad ng dati. Naging close din sila ni Kyla, halos naging magkaibigan pa nga. At dahil doon, naging maalaga at maasikaso si Alvi sa kanyang boss, hanggang sa isilang na ni Kyla ang unang anak nila ni Blake. Tuwang-tuwa ang lahat sa hasyenda. Nakaupo si Kyla sa gilid ng kama, balot ng manipis na kumot, hawak ang tasa ng maligamgam na tsaa. Sa may bintana, nakatayo si Blake, hawak ang kanilang anak. Shh, it's okay. Daddy's here. Napangiti si Kyla at tahimik na pinagmamasdan ng eksena. Blake? Gising ka na. Di pa, naglalakad lang siguro tong katawan ko. Pagbibiro ni Kyla sa asawa. Lumapit siya at umupo sa upuan. Patuloy ang marahang paghele ng lalaki dito. He fell asleep agad. Parang alam niyang safe siya.
Because he is. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nila. Pinagmamasdan lang ang kanilang anak. Alam mo, minsan, naiisip ko kung ready ba talaga ako. Ako rin naman. Nagkatinginan sila at parehong pagod. Parehong may eye bags, pero parehong masaya. Natakot ako nung unang gabi. Nung umiyak siya, at hindi ko alam kung gutom, kung nilalamig kung... Basta. Same. Sinearch ko pa yan lahat. Tapos napagalitan ako ni Manang. Sabi ba naman wag daw ako puro cellphone. Damhin ko daw ang bata. Napatawa si Kyla sa sinabi ng asawa. Maya-maya pinagmasdan niya habang hinihele ni Blake ang anak. Thank you so much, Blake, ha? Sa pag-aalaga sa aming dalawa. Ikaw ang madalas gumising ng madaling araw kapag nagigising siya. It's my responsibility. Dapat na gawin ko yon. At saka ikaw kailangan mo ng pahinga. Kaya ako na muna ang bahala sa anak natin. I love you both. Mahal na mahal ko rin kayong dalawa. Sa paglipas ng panahon, maraming dumating na pagsubok kina Kyla at Blake bilang mga magulang. Pero yun ang naging dahilan upang mas maging matibay ang kanilang pagmamahalan. Nalampasan nila ang mga pagsubok dahil magkasama silang dalawa. Ang kwento ni na Kyla at Blake ay nagtuturo sa ating buhay na hindi maiiwasan ang pagsubok at pagkakamali. May mga taong malalandi sa paligid, ngunit wag na wag agad maaakit. Dahil kung mahal mo ang taong kinakasama mo, kahit na anong mangyari hindi ka magpapadala sa tukso na siyang pinatunayan ni Blake. Dahil sa tamang komunikasyon, pagtitiwala at pasensya, maayos pa rin ang pagsasama nila. Hindi rin masama maging maingat, pero ang tunay na lakas ay nasa pagharap sa problema ng magkasama. Love, respect, and understanding are keys. At sa bawat akbang, mas tumitibay ang pamilya at relasyon kapag sabay kayong humaharap sa hamon ng buhay. The end.